Mapagpalang araw po, maganda na naman po ang panahon. Pinagaganda ng Diyos ang panahon, unti-unti nang lumalayo ang Inday. Inday, layuan mo, Pilipinas. Yan. Tayo po ay magbabahagi ng salita ng Diyos. Street po ito. Simon Street, kung tawagin ito. Ayan. Simon Street. Dito po sa Barangay 96. Barangay 96, Zone 8. District 1, Tondo, Manila. Tondo man, may langit din. Totoo ba po yung may langit talaga sa Tondo? Kayo na po ang humusga. Kung may langit nga sa Tondo. Ayan. Bago tayo magbasa ng Biblia, mag-share, magbahagi, tayo muna hilalapit sa isang panalangin upang ang Diyos ang tumulong sa atin, upang siya magbukas ng puso at isip natin, upang ating maintindihan ang kanyang turo at aral. Ano po? At siya magdagdag ng ating pananampalataya. Po, pray tayo, Panginoon Diyos, aming Ama, na makapangyarihan sa lahat, minsan pa. Samahan mo po kami sa aming pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang puso at isip ng bawat isa. Kung meron mang problema, pagalingin mo sila. Ano man po yung kanilang bigat ng kanilang dala, solusyonan mo po sila. Salamat po, aming Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong kaibigan si Jesus, Brother Manny Bautista. Matagal din na akong kilala itong mukhang ito sa dakong ito. Bagamat yung pangalan ko, hindi nyo alam kung anong pangalan ko. Pero yung pagmumukhang ito, kilala ninyo. Ano po? Purihin ang Panginoon. Tayo po ngayon ay magbubuklat ng Biblia. Ano po ang mababasa natin sa Biblia? Ano po? Ano bang mababasa natin sa Biblia? Ang gusto ng Diyos ay ito. Ganito po ang nakasulat sa kasulatan ng Biblia. Ang sabi sa unang Timoteo chapter 2, verse 3 and 4. Ito ang mabuti at kalugod-lugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ano ba yung kalugod-lugod sa Diyos na tinutukoy ni Pablo? Na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makahalam ng katotohanan. Ano ang gusto ng Diyos? Lahat po ng tao, ano man ang lahi, ano man ang kulay, ano man ang nationality, mayaman man o mahirap, ang gusto niya, lahat tayo ay maligtas. Bakit sinabi ng Diyos lahat tayo maligtas? Anong dahilan? Si Pablo din po ang nagsabi, sapagkat lahat po tayong mga tao, ang sabi ni Apostol Pablo, ay mga makasalanan. Dito po natin mababasa sa Roma 3. Ang sabi ni Apostol Pablo, ganito, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Roma 3:10. Anong sabi ni Pablo? Walang matuwid na tao, kahit isa. Ibig sabihin, meron tayong depekto. Ano yung depekto natin? Lahat po tayo ay makasalanan. Sabi pa ni Pablo, sa Roma pa rin, chapter 5, verse 12. Ganito po ang sabi niya. Babasahin po natin, Roma 5:12. Anong sabi niya rito? Lahat ng tao ay
nagkasala sa Diyos. All have sinned. Lahat po tayong tao ay makasalanan, ang sabi ni Pablo. Bakit po sinabing tayo makasalanan? Si Pablo pa nagsabi, Roma 3:18. Ganito ang mababasa. Ang pagkatakot sa Diyos ay walang pitak sa kanilang puso. Yan. Wala nang takot ang tao sa Diyos. Tingnan nyo po. Dito sa lugar na ito, mga saksi po kayo dito. Marami na po ang nawalang buhay dito dahil po sa droga. Di po ba? Marami nang namatay dito dahil sa droga. Pero tuluyan bang nawala ang droga? Hindi po. Wala na si Duterte, nandun pa rin ang droga. Di ba? Marami nang namatay dahil sa droga. Marami nang nakakulong dahil sa droga. Sa dagong ito. Pero tuloy-tuloy pa rin ang droga. Bakit? Ang katwiran, mahirap kami, wala kaming hanap buhay. Sa pagbanday lang yan, kaibigan. Dahil wala kang trabaho, dahil mahirap ka, kailangan magbenta ka ng droga kahit makakawasak ka ng buhay ng kapwa mo. Di ba maraming pamilya nawasak dito dahil sa droga? Sinasabi ng doktor ang mga droga ay masama. Pero nung sabi ng tao, wala kaming kabuhayan kundi kami magbenta ng droga. Di ba? Pare-pareho tayo saksi. Dito nga habang nagba-Bible study kami, ni-raid kami ng pulis eh. Dito sa lugar na ito. Sa isang pagkakataon, bandang ano yun, nag-aagawan dilim at ang liwanag. Hapon na. Habang nagba-Bible study ako, dumating ng mga pulis. Anong kanilang punteriya? Droga. Kita nyo? Wala man lang akong nasabi. Siyempre, hindi ko naman expected yun eh. Kasi sa isang pagkakataon din po rito, habang nagba-Bible study ako, may dumating na mga pulis, pero hindi po sila nag-raid. Hindi nila kami ni-raid. Ang napasin ko po, yung mga tao, ibang kanila tinitignan. After ng aming street Bible study, nagtanong ako, bakit kayo nakatingin sa likod? Sabi ko. Ang sabi nila, may pulis kanina dyan. Pero hindi nila kami inisorbo sa aming Bible study. Pero nung nangyari yung isang pagkakataon, na yun na. Nahinto ako sa Bible study dahil meron ng tinangay. Yan. Kaya sabi ni Pablo, lahat nagkasala. Lahat makasalanan. Walang makasalanan sa atin. Wala po. Lahat tayo nagkasala, sabi ni Pablo. Sino ba si Pablo? Yan yung apostol ni Jesus. Pero sabi ni Pablo, kayo ay makasalanan. Ako yung pinakamasama sa mga makasalanan. O babasahin ko po yung kanyang patuto. Dito sa unang Timoteo chapter 1 verse 12. Ganito po ang kinukwento ni Pablo sa kanyang buhay. Verse 12. Nagpapasalamat ako kay Kristo Jesus na ating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas para sa gawain ito, yung gawain yung pangangaral. Sapagkat ako'y minarapat niya at tinirang na maging lingkod, kanyang pagkapostol. Kasi inirang niya ako upang maglingkod sa kanya. Noong una'y nagsalita ako laban sa kanya. Bukod dito, inosig ko siya. Nilait, sa kabila nito'y pinahabagan ako ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa noong hindi pa ako
naniniwala kay Jesus. 14. Iginawad sa akin ng Panginoon ang kanyang masaganang pagpapala, kalakip ng pananampalataya at pag-ibig na nasa atin dahil sa pagkikipag-isa natin kay Kristo Jesus. 15. Narito ang isang katotohanan dapat tanggapin paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus na parito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakamasama sa lahat. Anong sabi ni Pablo? Makasalanan po tayo. At ang sabi niya, ako yung pinakamasama. Meron pa ba sasama kay Pablo? Wala na. Bakit? Sa panahon niya, pinapatay niya ay mga naglilingkod kay Kristo. Mananampalataya kay Kristo. Nagasunod ni Kristo ang mga pinapatay ni Pablo. Kaya sabi ni Pablo, ako yung pinakamasama sa lahat ng masama. Yan po ang paggamin niya. Kaya na sinabi niyang lahat tayo nagkasala, ang dahilan, wala nang takot ang tao sa Diyos. Kung may takot ka sa Diyos, magtitinda ka pa ng droga, kaibigan. Magbebenta ka ba ng siyabo, kaibigan? Hindi na. Pero bakit ka nagbebenta ng siyabo sa kabila ng may warning ang gobyerno? Sa kabila ng may babala ang gobyerno at marami nang namatay sa droga, pero ang droga ba ay na-eliminate? Hindi po. Kaya nagsusumbungan sila. Yan droga po. Masamang droga yan. At tandaan nyo, masama yan, nakakasama sa tao. Maraming pamilyang nawasak dahil sa droga. Magugulat ka na lang, may kumakatok sa iyong bahay, tinotokan ka na pala. Doon po sa amin, babae pa. Babae. Sa mismong bahay niya pinatay, binaril. Isipin nyo. Sa isang pagkakataon sa amin pa rin, dala-dala niya pa yung kanyang anak na bago silang. Inabot siya ng pulis. Dahil pala sa droga. Nakita ko yun eh. Nung nagpunta ako sa presinto, nakita ko yung babae na yon sa amin. Hindi niya ako matignan-tignan. Kasi meron din akong hinahanap na tao na akala ng kanyang magulang siya patay na. Sabi ng kanyang magulang, Pastor, hanapin mo naman ang aking anak. Hanggang sa makapagtanong po ako sa presinto, nandun pala siya. Pero nakatago lang, sinisip nila. Kaya sabi sa akin ng pulis, sino ka ba? Sabi ko, ako po ang spiritual advisor ng taong yan na hinahanap ko. Kung nandito po siya, gusto ko lang malaman para matahimik po ang kanyang nanay sapagkat nag-aalala ang kanyang nanay baka patay na kanyang anak. Purihin ang Panginoon at pinakita sa akin yung anak, buhay pala. At ang sabi ko, may dala akong pagkain para sa kanya. Alam nyo, nung ginawa ng pulis, hindi mo pwedeng iabot ang pagkain na yan sa kanya. Hallelujah! Hindi talaga naibigay. Ipinalik ko sa nanay niya. Yung pala, yung oras na yon, i-inquest na pa sila sa piskal. Sinakay po sila sa sasakyan ng pulis. Pinagsiksikan sa kotse para silang sardinas sa guwanang. Alam nyo po, yung kotse, 6 sila. At saka driver ng pulis. Di 7. Nilagay lahat sa kotse. Para silang siniksik na sardinas. Pati yung babae, sinasabi ko. Dahil po sa illegal drugs. Kita nyo po yan. Kasi wala na pong takot. Ito lang nung araw, sabi sa akin
Pastor, hindi ko naman gusto ang hanap buhay nito pero wala akong magagawa. Kita nyo? Hindi ako nag-aral. Anong magandang gawin ko? Sabi niya. Ang sabi ko, simple lang, magpulot ka ng basura sapagkat sa basura may pera. Di po ba totoo yun? Sa basura may pera. Hindi niya, yung payo ko, hindi niya sinunod. Siyempre, gusto niya yung easy money. Ayun, hindi ko na po siya nakikita dito. Baka naman nagbago na siyang buhay. Baka nagbago na siya ng buhay. Wala ko dito, hindi ko na nakikita. Kaya sabi ni Pablo, lahat ng tao wala nang takot sa Diyos. Di po ba totoo yun? Tingnan nyo po ang sarili ninyo. Tingnan ninyo ang sarili ninyo kung may takot pa kayo sa Diyos. Di ba? Sabi ni Pablo, yan ang dahilan eh. Walang takot sa Diyos. At ano pa sinabi ni Pablo? Kung magsalita daw po ang tao ay ganito. Babasahin ko. Ano sabi ni Pablo? Sa Roma 3:14, puno ng panunungayaw at masasakit na salita ang kanilang mga bibig. Ano ba yung panunungayaw? Pagmumura. Nung araw, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng panunungayaw eh. Kasi hindi ako Tagalog, Kapampangan ako, may kinyabi, mga tanah. Kaya nagtanong ako sa mga Tagalog talaga, taga Bulacan. Sabi nila sa akin, yung pagtutungayaw ay pagmumura. O di ba totoo? Nung mapunta po ako dito sa Tondo, sa Maynila, dito ko nakita ang mga tao kung magmura sila, ganun-ganun na lang. Ano pa pinagmumura nila? Putang ina mo! Di ba ganyan? Doon sa may mga kapitbahay po ako, pag sila'y nag-ahaway na mag-asawa, nagbabatuwa sila salitang putang ina mo. Ibig sabihin, pareho putang kanilang mga nanay. Hindi ba masama yung puta? Masama. Sa Biblia po, masama maging puta. Si Maria Magdalena, puta po yan. Nagbebenta siya ng aliw, hostes sa madalit salita. Kinastigo siya ni Jesus. Anong sabi ni Jesus? Magdalena, umuwi ka na. Ako man hindi kita hatulan, huwag ka nang magkasala. Anong sabi ni Jesus kay Magdalena? Huwag ka nang magbenta ng aliw. Kaya yung mura dito sa Tondo, yun ang nakita ko po. Ako, lumaki ako, hindi na kami nagmura. Bawal sa amin. Sapagkat pag nagmura ka ha, yung sampal ng mga matatanda, matitikman mo kung kahit hindi ka kamag-anak. Pag napadaan ng isang matanda at narinig na nagmura ka, huwag mo sabihin hindi mo kamag-anak yan o kakilala. Sasampalin ka niya sa bunganga. Kung kailangan paduguin ang bunganga mo, gagawin niya kahit paulit-ulit. At hindi po siya pwedeng awain. Bakit? Palamura ka kasi. Ganyan po sa amin sa Pampanga nung araw. Ganon kabagsik ang mga matatanda. Ano pa sinasabi nila? Bago mo sabihin ng isang salita, mag-isip ka ng 10 beses kung makakasakit ka. Kaya ganyan ang turo nila sa amin. Disiplinado. Pero na nakarating po ako dito sa Tondo, ang nakita ko kabaligtaran. Yung nanay at tatay nag-ahaway. Yung tatay at anak nag-ahaway, ang salita ay pura. Yung anak nga, sabi niya sa kanyang tatay, putang ina mo rin. After na si muray ng kanyang tatay, after na muray siya ng kanyang nanay, ang sagot ng anak, putang ina nyo rin. Kita nyo? Ipinalan raw yung pagmumura.
ay yung isang tatay galing sa hanap buhay, umuwi wala siyang pagkain. Inanap ang kanyang asawa, nandun, nagbibinggo, nagtotogit. Nagaway sila, nagburahan sila. At pati yung anak nila na 2 taong gulang lamang ay nagmumura na rin po. Kasi yun ang nakita niya sa kanyang mga magulang. Yan ang sabi ni Pablo, walang takot ang tao sa Diyos. Kaya lahat po tayo ay nagkasala, kaibigan. Walang hindi nagkasala sa atin. Lahat may kasalanan tayo sa Diyos. Ngayon, paano malulunasan dyan? Suko nyo ang buhay nyo kay Jesus. Kaya naparito si Jesus upang ayusin ang buhay nating magulo. Yung winasak ni Satanas, wawasakin ni Jesus. Para tayo umayos, kaibigan. Unang 1:8. Panguli, babasahin ko. Ganito po ang nakasulat bago tayo magbukas. Unang 1:8. Sabi ni Juan, at naparito ang anak ng Diyos, si Jesus, upang wasagin ang gawa ng dyablo. Anong wawasagin ng dyablo? Ang wawasagin ni Jesus yung gawa ng dyablo sa atin. Yung mga tinanim niyang masama sa atin, yun ang wawasakin ni Jesus. Amen. Kaya kung di nyo pa po sinusuko ang buhay ninyo kay Jesus, panahon na, kaibigan. Isuko nyo na po. Salamat, Panginoon Diyos, sapagkat tinuruan mo kami sa oras na ito. Bakit kami makasalanan? Kasi po, wala na kaming takot sa iyo. Nawala po kaming takot sa iyo dahil po sa kagagawa ni Satanas. Dahil sa kagagawa ni Satanas. Hallelujah. Maraming salamat. Nawa, pagpalain mo ang bawat isa na nakinig na dito. Barangay 9608, District 1, Tondo, Manila. God bless at support. Doon yung kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Mahal tayo ng Diyos. Dapat mahalin natin ang Diyos. Babayo!